Magandang hapon mga kalapatids. Welcome kayo ulit sa aking loft. Pasok kayo. At tayo ay magusisa. Ayan. Ayan po. After ng unos o dilubyo ng pinagdaanan natin yung mga gastusin natin and all sa ating pong ginawa na pagpapakarera. Fortunately, meron pa rin po tayong mga ibon. Ayan. Sa itaas po, nakikita nyo, napakagandang ibon. Hindi ko muna i-reveal kung sino yan. Ayan, doon sa wall, makikita nyo yung mga ibon, Ito po Ayan, ito po ang kapatid mismo ni Miles. Kung kilala nyo pa po si Miles, yung naging producer po ni Cody, yan po yung kanyang female version. Ayan. Shout out Sir Maymay Fakulanan. Ayan po si Miles. Sa baba po ni Miles, andyan naman po si Bandless Beauty. Welcome back sa aking loft, sa loft mo. Sa baba po ni Bandless Beauty, andyan po ang ating pong inbreed na tutubi. Sa itaas po, balik tayo sa itaas, andyan po si Alpha Hen, Taiwan. Ayan, sa baba niya, makikita nyo po dyan, walang iba kundi po si po ito. Hindi ako nagkakamali. Ito po ang ating pong Victor Lim, Peter C. Ayan. Balik sa itaas. Ito po si Astro Girl. Nasa baba niya, ito po yung regalo po sa atin ni Sir Kenji. Rekta po sa kanya na 5-year-old na breeder niya. Mga bongers po ito, yung mga bongers niya. Line ng kanyang bongers. Si Adi po yung nasa baba niya. Ayan, balik po sa itaas. Hindi po ako nagkakamali, si Flojo po yan. Yung Grisel naman po ay ibon po ni Sir May Pakulanan. Nasa baba po ng ibon na yon, kung di ako nagkakamali. Ayan. I-introduce po natin maigi. Ang ibon pa na to later on na hinanap po ni Bro Christian Chris po. Kasi po ang half brother po ng ibon na to ay nag first overall ng PHA. Kundi po nagkakamali ng 2023. South Race po. Nilaro o nilipad po ni Sir Manigo. Ito niyang and Sir Manigo ang naglaro. I-breed ko po ito dati, itong ibon na to. Tapos
Yung naging anak po nila na ibenta ko sa isang kasama ko sa church, si Bishop Mike. Si Bishop Mike naman, nabigyan niya ng line ng ibon na to, yung anak nito. Nabigyan niya yung makasama din namin sa church. Isa doon ay si Bro Raka o Randy Manzano. At eventually, yung apo nito na isa ay naging first overall champion kay Bro Raka o Randy Manzano. Then lately lang, yung isang ibon din, apo din ito, ay nag third overall champion ng Super Young Bird. Yung pakarera ko na talagang malupit dahil napakalayo. General Luna, Quezon, more than 400 kilometers. Wow! At ang ibon na yun, ang may-ari nun ay si Bro Eugene Munar. So Bro Eugene, kung ititrace mo, ito ang lola nung ibon mo. Ayan. So itaas po, na dito naman si Lola din, Lola. Ito po ay ibon po ni Idol Lucas de la Cruz, anak po ng kanyang abuyog champion. And sa baba po niya ay ang Biberman, isa pong sikat na Biberman sa Nueva Ecija po nang galing. Ayun, sa itaas naman po, balik tayo. Ito po ay isang Beckert. Beckert po ito, old time Beckert po ni Jericho Chingso, na nakuha po ng mga tropa ni na Idol JC, ano po, Press JC, and eventually napunta sa kami ni Bro Marco Ormatan. Ito po, ang nanay po ng ibon na to ay producer ng napakadaming overall champions. Inbreed na po ito dun sa producer na nanay. In-inbreed yan, and later on nakakuha po ako mismo, ano, yung magkapatid na to, nakuha ko pareho. Yung nanay po nila nag-produce sa akin. Nanay nila, siya ang nanay ni Lucky 9. Nanay nila nag-produce kay Bro Marco nang hindi ko mabilang na winner. So nung naganap ng gustong sumalo ng ibon na to, ako nag-volunteer, syempre kasi tested ko yung line. So meron po akong plano sa kanya. Sa ibaba po, meron po tayong tutubi uli. Oh, wala nang ano ha, wala nang mainggit sa tutubi o kaya mag-isip ng masama sa tutubi. Ito po ay tutubi na in-breed mismo ni Idol Tommy Hornelius. Nag-chat ako sa kanya, sabi niya ito ay tutubi Garuda. Yan, so nakuha natin yan kay ayan na. Papasikat si Beauty, oh. Si Beauty, itong pinakamaganda kong ibon. No joke po, no? Pinakamaganda talaga yan. Kasi, despite yung naging side effect sa kanya nung kanyang sakit na PMB, siya po ay isang first overall champion. First overall champion po yan. And eventually kasi after ng race, nagkaroon siya ng sakit. And from then on, hindi na nga nawala. But still, she's still a champion, ano? Beauty and brains, sabi nga eh. So, nabenta na sa akin to ng 10K actually, pero ginawan ko pa rin ng paraan na maibalik sa akin. So, yan po si Beauty. May kakaiba siyang medical condition, pero hindi ko siya gustong mawala sa akin. Ayan, katabi ni Beauty. Sino katabi ni Beauty? Si Crack 52, producer ng lap champion, 3rd overall champion, and 7th overall champion. And, sino na itong isa? Ayan, ito po ay aking Tony Vega. Ako po ang nag-produce nito. Ito po ay Tony Vega. Kung di ako nagkakamali, Tony Vega cross Tony Vega po ito. So malapot po na Tony Vega ito. And nag-keep na po ako talaga ng malapot na dugo ng aking Tony Vega dahil tumatanda na rin po yung ating mga breeders. Ayan, so sige po, yan lang po ang ating mga hen. Dinalaw natin silang muli. Meron pang isa sa baba. Ito po ay ang kinamumuhian ng lahat. Dahil ito po ay line of the legend. Ito po yung Dan ni Boss Vicentingo.
na swerte po na napunta sa akin. Almost 4 years old na po ito. Mula kay Bro Dan de la Paz. Halos bihira ko pong magamit. Pero ang magulang po nito ay fan race champion. Ang kanya pong tatay ay direct na breed ni Boss Vicente. And direct lineage po ito ng mga Vicentingo, yung kanyang legendary Dan. Yan, so sige po, yun lang naman. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meron tayong more or less 20 pa na breeder hen dito sa loob. Madami-dami pa. Madami-dami pa sila. Pero masaya po tayo na marami pa rin tayong mga ibon. May breeders pa rin tayo na may pagmamalaki, magagamit para sa ating patuloy po na pakikibaka sa mundo ng pigeon sports. So yun lang po mga kalapatids, mga kakwento. Hindi yun yabang, just to want to share ano po ang meron tayo sa ating stock. And I wish the best para sa ating lahat sa muling breeding season o sa pag-breed natin ng ating mga panlaban para sa susunod na karera. That's all folks. Happy flying. Bye.